panibagong kaalaman na naman tayo. May bago na naman tayong matututunan. Itong ituturo ko sa inyo ngayon ay how to print photo in 1x1 or 2x2 or any size using Photoscape. Okay? Madali lang ito. Madali lang. Siyempre, na-assume na natin na meron kayong printer dyan, ano? So, ang kakailanganin natin, siyempre, kailangan natin ng photo paper. Ito. Yung glossy, ha? Yung glossy. Okay? Yung pag tinamaan ng ilaw, kung siya, nagre-reflect. Okay? Tapos yung bilhin nyo na lang na photo paper, yung magandang klase, yung waterproof. Ayan o, waterproof. Para pagka tinamaan ng basa, ay hindi madaling masira. Diba? Double protection. Lalagay nyo naman sa kristal yan eh. Diba? So, ang maganda talaga pagka nagpiprint kayo ng pictures, tapos sasabit ninyo sa loob ng bahay ninyo, yung maganda talaga na ink na ginagamit sa printer, yung pigmented. Alam nyo kung bakit? Kasi yan yung maganda na yan yung maganda na quality ng na ink pagka picture na ang pinag-uusapan. So kung documents lang, pwede na rin yung pwede na rin yung dye. Pero syempre yung nilalagay natin memories dapat special, di ba? Yun nga lang, syempre kapag pigmented ang gagamitin natin sa printer, ang alam ko Epson yung nagki-carry niyan eh. Hindi ko lang alam sa ibang printer, pero Epson ang nag-ano niyan ng pigmented. Ang kaso lang kasi sa pigmented, madaling matuyo. So kapag meron kayong printer na pigmented yung ink niya, dapat huwag niyo hayaan na yung 2-3 araw na mag-standby. Huwag, dapat kung pwede lang araw-araw ginagamitin niyo. Kasi pagka tumagal 2 araw hindi niyo gamitin, matitigas yung yung sa ibaba ng cartridge ninyo. Masisira yung cartridge. Yung cartridge lang naman ang masisira. Mahal naman ng cartridge, hindi ba? So, yun lang. Kaya yan ang rason kung bakit yung mga sa mga print studio, nagpapa-shot ka doon, nagpapakuha ka ng picture mo, di ba? Nagbabayad ka pa. Yung ginagamit nila pigmented kasi maramihan na photo yung kinukuha nila. Okay? Punta na tayo sa siya nga pala. yung tungkol pala sa Photoscape, pwede nyo yung i-download. Nasa link lang ng description ng video na ito. I-download lang ninyo. Okay? Punta na tayo sa tutorial ng video na to. Okay, nandito na tayo.
assume na natin na meron kayong printer na nakakabit na sa inyong computer, okay? Tuturo ko sa inyo ngayon kung saan natin na link makukuha sa internet. Ito na pala, photoscape.org. yan, punta kayo dyan, Photoscape. Ayan yung site. So pasalamat kayo kasi meron tayong mababait na kuwan na para maaari ninyong gamitin yan pag nag-print kayo ng mga pictures. Okay? Tapos ito na, pag na-download nyo na, ito na siya sa desktop ninyo, i-click na, okay? Ito yung tsura niya. Yan. So, i-click natin yan. Install. Install. Madali lang ito. Madali lang. Okay. Ito na, nandito na tayo sa environment ng Photoscape na program 3.7. So yung ito nakikita niyo, marami kayong magagawa dito, ayan So kayo na bahala mag-explore diyan. Okay? Ito lang yung ituturo ko sa inyo kasi ito yung nakakuan sa title ng video natin. Hindi lang 1x1 tsaka 2x2 na picture yung maaari nyong i-print dito. Pwede din kayo mag-print ng mga packet size, mga wallet size ninyo na picture, or pwede rin yung mga kahit yung mga full size na picture. Siyempre gagamitin natin dito na mag-print yung glossy na photo paper, okay? So ito yung i-click ninyo. Ito yung print na icon. Yan, click ninyo yan. Okay? Okay, pag na-click na ninyo, yung 2x2 picture ninyo, 2x2 ay 5 by 5 cm or 50 mm or 50 by 50 mm. Okay, kita ninyo yan, 2x2 picture yan. To set ninyo dyan na ganyan yan. Ayan, 2x2 picture yan. Okay? Siyempre, pagka 1x1, hindi niyo makita dyan, di ba? So, iset niyo yung photo size. Yung photo size niya, ayan. Photo size. Yan. Set ninyo sa, siyempre, yung half ng 50 is 25. So, yan yung magiging 1x1. Nakita ninyo yung sa background niya, maliliit na. Kasi 1x1 na yan. So, yan yung magiging kuha niya. Set up yung screen niya is 25 by 25 mm. Okay? Dali lang, di ba? So, subukan natin lagay ng picture or photo. So, mag-browse kayo ng picture nyo. Nandito lang yung kanya, Nandito lang kung saan kayo browse lang ninyo kung saan nakalocate yung picture ninyo. Di ba? Pagka kinabit na ninyo yung USB, yung galing sa cellphone ninyo. Tapos, copy ninyo sa desktop. Kung desktop, ayan makikita din naman ninyo agad. Okay?
So, example lang ito. So, example, meron akong picture dito. Okay. Ito yung solo ko na lang. Yung solo, yan. So, madali lang ito. Ako lang ito. Drag and drop lang. So, i-click ninyo. Click ninyo dyan. Dito. Yan, yan. Kuan lang. Drag and drop. Drag. Drop. Drag. Drop. So, pwede din yung ibang picture. Drag. Drop. Drag. Drop. Yun lang. Tapos kung gusto niyo yung itanggalin yan, i-delete nyo lang yung delete button niyo. Makuha, matatanggal lang yan yung sa keyboard niyo. Okay? So, tapos kapag example, nagkabaliktad yung picture niyo, di ba? Minsan nangyayari yan yung picture nakahiga. Ay, di ba? Nandito lang yan sa ilalim. Ito. Sa ilalim. Ayan di ba yan yung picture ninyo? Nandito lang siya sa pinaka bottom right. Ayan siya. Click nyo yan. I-check nyo yan. Okay? So, pag click niyo yan, hihiga yung picture nyo. Ayan. Higa. Yan. Higa. Yan. Yan. So, example lang yan. Example dyan. Okay. Pagka ko naman, lagay natin sa 2x2 kasi masyadong maliit yung by 1. Yung 1x1 hindi makita. I-set muna natin sa 2x2. Yan, 5x5. Yan, malaki-laki na siya. Okay. So, kung gusto niyo yung gawin na kung medyo madilim naman siya tapos gusto niyo na maliwanag, click nyo lang yung brighten. Yan, brighten. Yan, brighten. Yan. Kung gusto naman deepen, darken, yan. May mga options kayo dyan. Okay? Madali lang yan. Okay, tapos yan, print nyo na pagka sa tingin nyo okay na. Hintay lang kayo dito. Yan. Print. Yan. Tapos magtatanong kung ilang copies yung size na take note, yung size ng kuha ninyo is ayan yung paper size ninyo is 8.5 by 11 inch. Automatic na yan kapag kuha. Okay? Okay. So dahil wala tayong printer, ito yung makikita niyo yung SP document. Wala akong printer nakakabit dito pagka kuhan, yan, makikita ninyo yung printer ninyo dyan. Wala pa kasi akong printer so pagka assume na natin na meron kayong nakakonect na printer dyan, pag nag-print kayo, syempre yung ipapasok niyo yung yung dapat glossy na photo paper. Okay? Ayan, makakaprint na kayo. Madali lang. Okay? Kung nakatulong yung video na ito, like, tapos i-share ninyo sa mga friends ninyo. Tsaka subscribe na rin para ma-update ka sa mga bago ko pang mga videos na i-upload. Okay?
Maraming salamat sa panonood.